Eto na nga guys yung ating ipapalit dyan, no? Etong SRNE na 20 ampere na MC series. Jack Solar, share natin ito. Ano ang natutunan mo? Yun, dahil nga nag-upgrade tayo ng ating solar panel dito sa ating POEMR solar charge controller, which is now ay dalawang 200 watts na Jinko Tiger Neo na N-type silicon solar panel, no? Ang gusto kong gawin is i-monitor yung harvest nung Jinko Tiger Neo, no? Para din sa additional review natin dun sa solar panel na yun, no? Pero hindi natin yung magagawa dito sa POEMR, no? Kasi yung function ng ating POEMR is hindi siya nagkakaroon ng memory para i-accumulate niya yung naging harvest sa isang buong araw, no? Hindi siya katulad ng ating SRNE tsaka yung ating EPEver, which is nakikita natin yung harvest natin at the end of the day. Itong POEMR is pinapakita niya lang sa panel side kung ano yung power na pumapasok sa solar charge controller, no? Pero yung harvest at the end of the day is hindi mo makikita sa kanya. So ngayon, ang game plan natin is papalitan natin siya ng SRNE MC series. Alam nyo naman na meron na tayong SRNE na charge controller, which is yun yung MA series naman. So anong kakaiba nung MC series compared doon sa MA series, no? So halos pareho yung kanyang performance, no? So ang pinagkaibang mostly is ang MC series, no? Lalo na yung kung maliit, mababang amperahe lang ang ating pipiliin or charging current ng ating pipiliin, mas kakain siya ng konting space, and bukod doon, wala siyang built-in screen. At sa presyo naman is mas mura siya kung i-compare ko sa MA series. Dahil nga gusto nating i-monitor nga yung ating harvest, is ang sagot talaga dyan is yung ating MC series, no? Kasi pwede nating i-monitor doon yung harvest natin, no? Pwede siyang kumonek sa Wi-Fi or sa Bluetooth, at pwede natin makita yung harvest natin within the SRNE app sa cellphone. Ito na nga guys yung ating ipapalit dyan, no? Itong SRNE na 20 ampere na MC series, no? So, tingnan nyo naman yung difference ng kanyang laki, no? So, halos 1/3 lang siya ng laki nitong ating POEMR. And then, wala nga siyang screen guys, no? And pansinin nyo, wala siyang load terminal. Terminal to para sa solar panel, itong unang dalawa. At dito naman sa kabila is terminal ng battery. Then may mga indicator light dito. Indicator light ng panel, ng battery, at saka ng battery type. No? Dito, wala tong kasamang temperature sensor, no? Itong ating unit. And then dito sa communication is yung binili natin, nakabundle siya with Wi-Fi module. So yun yung pinili ko, no? So ito yung Wi-Fi module natin. Nakasama niyan. And then dito sa huli, may nakita kayong parang butas, no? May pin kasi itong kasama, no? Pwede mong iset dyan yung battery type, no? Pagka pinindot mo siya ng pin. Pero ang ginawa natin dito is hindi na natin pinahirapan yung sarili natin kasi nga naka Wi-Fi module naman tayo, pwede naman natin siyang iset na lang pagka kumonect na tayo sa application ng SRNE. Madali lang naman din yung ating gagawin ngayon kasi ililipat lang naman natin yung mga nakalagay dito na wire, no, dun sa ating bagong solar charge controller, which is makita nyo naman dito sa ating setup. Ang talagang meron lang ako dito na wire is yung galing solar panel, and ito yung papunta sa battery. Sa load terminal talaga hindi ako naglalagay sa kanya ng wire. Okay, simulan na natin yung task, no? Patay muna natin yung mga circuit breaker nya, solar panel, and going to battery. Okay. Jack Solar, sa araw may sagot. Init ng araw, ang ilaw sa bawat
Okay na yan. So, open natin yung kanyang circuit breaker, no? Yun. No. So, ang meron lang indicator light ngayon is yung ating battery, no? At saka yung battery type. So, yung battery type, na-set ko na yan during yung unboxing natin ng SRNE Solar Charge Controller. Kaya ito ay kulay purple na, no? Meaning niya naka-lithium ion phosphate na yung ating battery type dito. And then, yung solar panel, hindi pa natin madedetect ngayon kasi gabi natin to ini-install, no? Ito yung Wi-Fi module na kasama ng ating MC series, which is ang model name niya is WF-1, no? So, kaya ko rin pinili yung ganitong bundle, guys, no? Solar charge controller with Wi-Fi module. Kasi nahihirapan na kung humanap nitong WF-1 nang siya lang, no? So, hindi ako makahanap ng seller na nagbebenta ng ito lang Wi-Fi module na to, no? Kaya, ano to, win-win sa akin to, guys, no? Kasi hinahanap ko siya, then gusto ko ng MC series. Ngayon, ang plano ko dito sa WF-1 is, since compatible din to, guys, sa MA series na solar charge controller. So, ang plano natin is, itong WF-1 is ililipat ko dun sa MA series ko. Tapos yung Bluetooth module ng MA series na BT-2, yun naman ang ilalagay ko dito sa ating MC series. Eto na, natanggal ko na yung Bluetooth module ng ating SRNE MA series. Itong model name na BT-2 Bluetooth module, ito ang kakabit natin sa ating SRNE MC series. Okay, plug na natin yung ating Bluetooth module. So, dito siya. Ayan. So, ayan. Okay na yan, guys, no? So, check na lang natin sa app. Okay, nag-clear data ako dito sa SRNE app, no? Kaya wala siya. So, mag-a-add ako ulit ngayon ng device. So, tignan natin kung masa-search niya. So, ito siguro yon. Nasa search niyang Bluetooth. Dalawa, no? So, isang Wi-Fi, isang Bluetooth. So, dito tayo sa Bluetooth. Okay. So, yun. Nagbiblink yung ano. Nagbiblink yung ating. Ito na siya, no? Na-search niya na, no? Okay na siya. Ayun, guys, no? So, nakikita niya dito ng voltage ng battery is 26.3. Ayan, 26.3. Battery voltage, 26.3. Yan, no? Walang. Yan na yung app natin, no? So, ito yung model name, NC2420N10. Yan, guys. So far, gumagana siya. At dahil nga tapos na tayo mag-install nitong MC series na solar charge controller by SRNE, no? So maghihintay na lang tayo ng kinabukasan para ma-monitor na natin yung harvest niya using SRNE app, no? Kasi nga yung MC series natin is wala siyang screen, no? So gagamit tayo ng Bluetooth para makita siya sa app, no? At kung itatanong nyo sa akin kung nasa na yung Wi-Fi module na kasama talaga nito, is ayun na siya, guys, no? So, nilagay ko na doon sa ating SRNE na MA series. No, fully compatible yan, guys, no? Kahit pagpalitin ko yung dalawang module na yan, gagana pa rin yan doon sa ating dalawang solar charge controller. Ayun, so, ayan. Ayan na yung oras, guys, no? 9:38 PM. So, hintayin na lang tayo ng kinabukasan para i-monitor natin yung pasok ng power doon sa ating Jinko Tiger Neo na solar panel, as well as yung harvest ng maghapon. The next day. Talagang hindi umaraw ng gusto ngayon. Ang puti pa rin ng langit. So update ko lang kayo, guys, no? Alas 2 na ng hapon, 2:08 PM, no? So first day of harvest ni SRNE MC Series Solar Charge Controller. So mapansin nyo,
Yung ilaw natin ngayon ay tatlo na dito sa indicator light niya. Ayan o, yung first light niya is sa solar panel, which is lagi lang yan kulay red, no? Pagka steady light siya, ibig sabihin MPPT charging. Pag slow flashing siya, ibig sabihin yan nasa boost charging na siya or malapit na siya mapuno or float charging na siya, ibig sabihin. And then itong pangalawa is pag yellow light siya, ang ibig sabihin niyan is normal charging yung ating battery, no? Pagka green siya, ibig sabihin full charge na yung ating battery, no? Hindi na siya nagcha-charge. And then itong last is battery type. Ito pala guys, no, i-update ko kayo dito kasi kahagabi nung pinorma natin to or sinet up natin siya, nakakulay blue pala yung light dito, no? So dapat purple light yung setting ko dyan. So ang mali ko dyan guys is actually naset ko yung tamang battery type, which is lithium-ion phosphate. Kaso yung sinet natin na kulay blue na light dito is for 12 volts pala yun, no? So kailangan natin is 24 volt system. So dapat purple siya. So medyo na colorblind din ako kahapon, kagabi pala. So akala ko is yun na yung purple, no? Kasi base sa manual, purple dapat yung 24 volt system na light PO4. So ayun, tinama ko na siya, no? Bago ko nakapag-harvest kaninang umaga is naitama ko na siya. Ngayon kung i-check natin kung ano yung na-harvest natin kahit cloudy days. So gagamit tayo ng app dito. So ito yung ating cellphone dyan. Andito. Ayun. Ito guys, no? So makita nyo dito yung model name. So yung sa left side, ito yung MA series. Ito yun. Ayan siya. Ayan yung model name. Ito yung MC series natin. Ito yung sa baba. So pag titignan natin yung na-harvest niya na today. Ayan. Dito sa charging capacity, kilowatt hour. Ayan, no, nasa 0.668 kilowatt hour pa lang yung na-harvest niya. Cloudy day ngayon guys, no. So kung titignan naman natin, since nandyan na rin na lang itong MA series, no, yung dalawang JA solar panel yung nandyan. So ito yung harvest niya today. Charging capacity, kilowatt hour, ayan, 1.5 kilowatt hour naman yung harvest ng ating MA series. Baka lang may magtaka, no? So, dito sa MA series natin, which is JA solar panel natin is dalawang 610 watts. So, bakit ito lang yung na-harvest niya ng cloudy day, no? 1.5 kilowatt hour lang. So, actually, itong harvest na to is para lang dun sa MA series natin. Pero, kasi dun sa panel na yon dalawa yung charge controller natin. Isang MA series at isang EP Ever Extra. Ngayon, check natin naman yung na-harvest natin sa EP Ever Extra. So, ito siya. Yan. So, makita nyo dito, yan yung harvest niya ngayon. Daily generation is around 0.69 kilowatt hour, no? So, 1.5 kilowatt plus 0.69. So, papatak na kay cloudy day, around 2.1 kilowatt hour yung na-harvest nung dalawa nating JA solar panel. Balik na tayo dito sa ating SRNE MC series, no? Ayan guys, no? Napakastig talaga ng pormahan nitong ating SRNE MC series. Ayun, kung hindi ko pa nabanggit sa inyo guys, no? So ito pala yung pinakamaliit na size ng MC series yung nabili natin, which is 20 ampere lang yung kanyang charging current, no? So kung halimbawa ang setup nyo is 24 volt system at meron kayong solar panel na 520 watts and below, pwede to. O kung 12 volt system man, ang solar panel nyo is around 260 watts lang pababa, pwede rin siya, no? Yung 20 ampere. Meron naman yan guys, no? May table naman yan. Pagka bibili kayo, may table naman si seller niyan or datasheet para ma-select nyo yung tamang charging current ng inyong or charger rating ng inyong solar charge controller, no? Yung current rating niya. And i-advise ko pa sa inyo, no, tingin ko, mas comfortable siyang gamitin kung may nakabundle siya, no? Nakabundle siya sa Bluetooth module or Wi-Fi module.
no? Kasi nga wala siyang screen, mahirap i-monitor yung status ng battery and yung status ng charging niya, no? Kung ano na, o kung gumagana man, o kung may pumapasok man talagang power sa kanya o wala, no? Mas maganda talaga yung meron siyang Bluetooth module, Wi-Fi module, or yung may isa pa, no? Meron pa yung sa screen dito no? Parang kagaya nito. Pero detachable siya. So nilalagay siya dito sa white portion ng ating SRND. Ayun, karaniwang application naman ito. So base dun sa nabasa ko is yung mga solar setup na on the go, kagaya ng may mga RV, no? And yung mga even marines, no? Ginagamit nila yung ganitong type kasi napaka space saver nito, minimalist lang yung datingan niya. When it comes naman dun sa pinartner natin dito na solar panel, which is yung Jinko Tiger Neo brand, no? Kung nasundan nyo yung ating video, is bago rin yung ating solar panel na yon, dalawang 200 watts na bifacial solar panel. So I guess hindi ito yung tamang day para i-judge natin yung solar panel na yon kasi cloudy day ngayon at unang araw pa lang naman ng ating SRNE MC series. So ang siguro magandang gawin natin pag-judge dun sa solar panel na yon is kukuha tayo ng historical data galing dito sa app ni SRNE, no? Para malaman natin talaga yung max power na pumapasok dun sa ating Jinko Tiger Neo solar panel. Pero ngayon, sige, check na muna natin yung harvest natin, no? As of 3:17 PM. So, balik tayo dito sa app niya, no? So, dito tayo sa MC series, right side. So, makita nyo dito, no? Charging capacity, ito yung harvest natin today. Ito na, no? 0.741 kilowatt-hour. So, mababa pa rin yan, guys, no? Kasi cloudy day ngayon. And considering nga, dalawang 200 watt solar panel yun. And mapapansin nyo dito, sa 4th row, max charge power. Ito yung power na pinakamalaking na pumasok sa dalawang solar panel na yon, no, pinagsama na 224 watts lang, no. So ngayon, sabi ko nga magbabase tayo sa historical data na makukuha ng ating MC series, no, dito sa app. Sa ngayon, since first day siya, walang value pa yung mga iba, no. So i-update ko kayo siguro by next week, no, pag meron na tayong 1 week data para malaman natin kung ilan ba talaga ang max power na pwedeng kayaning i-harvest ng ating Jinko Tiger Neo brand.